Sa Lucena, Quezon, ang flood control project na nagkakahalaga raw ng humigit kumulang 100 million pesos na videohan ang pagbuho. Hanggang inilabas na ng Pangulo mismo ang listahan niya ng 15 pinakamalalaking contractors daw na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects. Sa 545 billion pesos na budget daw para sa mga proyekto nitong nakaraang 3 taon, 20% nito o humigit kumulang 100 billion pesos napunta lang sa 15 contractors na ito. Pagka kasi magkakakilala yung nag-o-offer, nag-uusap-usap muna sila kung ano yung offer nila. Sa market economic system, ang tawag dyan, oligopoly, unethical. Pino na rin ang Pangulo na karamihan sa mga proyekto, hindi lang pareho ang presyo o contract cost. Pareho rin pati disenyo at materyales na gagamitin. Gayong itatayo o itinayo na ang mga ito sa iba't ibang mga lugar. Sinundan niya pa ito sa pagbisita mismo sa flood control project sa Bulacan na pang-5 sa top 10 flood-prone areas sa Pilipinas. At siya ring probinsya na may pinakamaraming flood control projects. Kabilang na ang dikeng ito sa Barangay Frances sa bayan ng Kalumpit na pinaglaanan ng 77.1 million pesos. Pino na ng Pangulo na ang materyales na ginamit substandard. Tignan mo naman ninyo, paano magiging completed yan? Masukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdedredge. Pinuntahan din niya ang baliwag para sa proyektong nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa itong ghost project. I'm getting very angry. Pero wala talaga, 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Kahit isang araw, hindi nagtrabaho. Wala. Hanggang saan nga kaya aabot itong pagsiwalat sa mga kurakot o katiwalian sa gobyerno? Sa linggong ito, nakarating ito sa Senado. Nitong Martes, ipinatawag sa Senado ang top 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo. Pero 7 lang sa kanila ang dumalo sa hearing. Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Isa sa mga nagsiwalat ng mga di umano maanumalyang mga proyekto ng gobyerno, si Senator Panfilo Lacson. Sa nauna na niyang pahayag, sinabi niyang hindi bababa sa 67 na mga kongresista ang di umano supplier o contractor din mismo ng government projects. Sa kanyang privilege speech, inilahad ni Senator Panfilo Lacson kung paano raw kinurakot ang pondong nakalaan para sa flood control projects sa ilang mga probinsya gaya ng La Union, Pampanga, Bulacan at Oriental Mindoro. Ang kalakaran ng ilang mga kontratista at mga kasabwat nila sa gobyerno sa paghahati-hatian ng pondo, kasama na rin ang mga termino o codes patungkol sa kanilang modus. Isa sa mga kontraktor na binanggit ni Lacson ang Darcy and Anna Builders and Trading. Ayon sa dokumentong isinumite ng DPWH, wala namang opisina ng Darcy and Anna Builders and Trading sa nakarehistro nitong address. Hello Darcy, ang Ana, nasaan?